Di ba? Medyo nakakakaba. Pero speaking of Inday Sara, tingnan naman natin itong balitang ito kay Inday Sara. Patungkol sa political analyst, di ba nagpahayag si Inday Sara ng designated survivor, tapos nag-iiyak. Etong may mga kaso sa ombudsman na mga congressman nagngangawa. Galit na galit kay Inday Sara. Putangin na, sa statement ni Inday Sara, wala naman siyang pondong ninakaw. Doon sa statement ni Inday Sara, hindi naman yun ang rason kung bakit nagkakagera dyan sa South China Sea. Yung statement ni Inday Sara, hindi naman yun yung dahilan. Hindi naman yun yung dahilan kung bakit hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero bakit etong mga mga congressman natin, gigil na gigil dun sa sinabi ni Inday Sara na designated survivor. Sila na mismo nagsabi na there's no such thing as designated survivor sa ating batas. So putang ina, anong iniiyak nyo? Kayo nga nagnanakaw kayo sa pamahalaan eh. Kayo nga yung mga kaso nyo sa ombudsman, bilyon-bilyon. Oo, tapos nagagalit kayo kay Inday. Wala naman ninakaw na pera si Inday sa bayan. Oo, Boss Dada, sabi niya, solid trap. Dito sana ang VP niyan si Ron DeSantis. Sino ba si Ron DeSantis? Pilipino ba yan? Sino ng Vice President niya? Oy, Jay Guevara, hayop ka. Gusto niyong bibili na daw ni Jay Guevara yung motor ko. Tangin, love na love ko yun eh. Wala pa akong pampalit, walang hiya ka. Kalma ka lang dyan, Jay, ha? Kalma ka lang. Masyado ka nagmamadaling humayahay ang buhay mo. Wala ka pa lisensya? Gusto mo na kunin yung motor ko? Wala ka pa lisensya? Wala pa siyang running mate. Baka si Inday Sara na kukunin niya running mate. Pupunta daw si Inday sa Washington DC eh. Paano yan? Pag kinuha niya running mate si Inday Sara, paano na yan? Boss Dada, wag ka naman ganyan. Walang iya ka talaga, Jay Guevara. Wait lang ha. Sige, play muna natin to. Ito na yung pahayag ng isang political analyst doon sa sinabi ni Inday Sara. Kasi sinasabi nila, issue daw yan sa security ni PBBM. Ano si issue sa security ni PBBM? Paano magkakaroon ng issue sa seguridad niyan? Lahat kanya, police, media, sundalo, lahat kanya. Walang Joe. Sa si Florida Gov. Ron DeSantis ay matinong governor sa US at Republican. Kaya lang, sayang eh. Dapat ganyan din dito sa Pilipinas. So eto, sige, pakinggan natin tong balita kay Inday Sara. Hindi raw issue sa seguridad ng Pangulo ang pagtatalaga ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sarili bilang designated survivor. Ayon sa isang political analyst, ang mas malaking issue raw ay ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Naging kontrobersyal ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Halos 2 linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Sa Amerika kasi, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal ng gabinete na hinihiwalay sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may SONA. Ang designated survivor ang otomatikong manunumpa bilang bagong leader ng bansa kung sakali mang may pag-atake o mamatay ang chief executive. Pero para sa political analyst na si Froilan Calilong, hindi issue sa seguridad ng Pangulo ang binitawang mga salita ni Duterte. Paliwanag niya, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. I don't think the Vice President in her parang sabi na natin good sense of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our public officials. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkatao na meron tayo na bilang mga Pilipino.
Pero ang di pagdalo ni VP Sara sa SONA ay isa raw bold step sa bahagi ng Vice-Presidente. Maliwanag raw kasi na dumidistansya na ito kay Marcos, nakapartido niya sa Unity noong eleksyon. Ayon kay Kalilong, posible itong limikha ng political drama na maaaring sumapaw sa SONA ng Pangulo. Ito, I think, will try to steal the highlight away from the policies, the programs, and the good things that the government tried to accomplish. Kasi nga, medyo ma-overshadow ito ng hindi pag-attend ng ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa SONA. Mahigit 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy para dito. This includes po sa traffic management, parking management, mga road emergency responders, cleaning group, pati din po yung ating mga technical team na mag-monitor po sa ating mga highways leading to the Batasan. Magpapatupad naman ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 22 mula 12:01 na hating gabi hanggang 11:59 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Oh. So masyado lang kasi kayong praning. Masyado lang kayong nanonood kasi ng mga pelikula. Oo, hindi ko nga maintindihan bakit kasi react itong mga buwisit na ito. Kalinaw-linaw naman noong yung pagkakasabi naman ni Inday Sara tungkol dito, kalinaw-linaw naman na joke lang yun, joke. Masyado kayong mga praning. Batak kasi kayo ng batak. Kaya ayan, konting kibot. Simula nung nag-resign yung tao, hindi na kayo nakatulog. Tulog kayo gising kayo lagi, hindi kayo natutulog. Ano yan, binabantayan nyo yung mga sarili nyo? Kaya nga sabi ko, OA na OA eh. Pero itong hindi pag-attend ni Inday Sara sa SONA, it's a clear indication na ayaw niya na talaga na ma-associate sa kanila. Wala nang pakialam si Inday Sara sa kanila. Merong mandato si Inday Sara bilang isang Vice President ng Pilipinas. Gagampanan niya yun. With or without their support, with or without any help, ay naku po, yung SONA. Yung mag-SONA siya sa Luneta. Joke o fake news? Wait. Meron daw vlogger na nagkakalat May vlogger daw na nagkakalat ng fake news, ha? Balita ko itong vlogger na nagkakalat ng fake news, siya din yung vlogger na nangi-scam ng mga subscribers niya. Oo, so meron pinagkakalat na balita na si Inday Sara daw magsosona sa July 20. July 20, 5 days from now, that is Saturday. Oo, so this coming Saturday, mga bossing, si Inday Sara daw sosona sa Luneta sa July 20. State of the Nation Address. Putang ina, ang SONA ng presidente sa 22. So, mauunang mag-SONA si Inday Sara sa Luneta?